Ano ang gagawin mo kung ang dambuhalang halimaw ay nasa iyong harapan at ang tanging proteksyon mo ay ang tapang at puso? Pwede bang talunin ang isang nilalang na kumikilos sa galit at kagutuman, gamit lamang ang talino, bilis, at puso? Kung ikaw ang nakatayo sa harap ng gorilla at ng Yulcat, sino ang mananalo, ang takot o ang tapang? Paano mo mapoprotektahan ang inosente mula sa panganib na hindi mo lubos na nauunawaan, at paano mo mahahanap ang lakas sa loob mo para harapin ito? Sa mundo kung saan ang galit at gutom ay naghuhukay ng biktima, may kapangyarihan ka bang labanan ang takot at ipakita ang tunay na tapang? Pero bago tayo magsimula mga ka-Dark Passenger, ihanda mo muna ang iyong sarili, mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video para mas marami pa tayong madala sa dilim. At huwag ring kalimutang i-turn on ang notification bell para hindi ka maiwan sa paglalakbay sa mga kwento ng folklore, misteryo, at kababalaghan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa biyahe nating ito, dilim ang destinasyon at liwanag lang ang makakapagpauwi. Welcome aboard, this is Dark Passport. Sa pinakatimog ng Iceland, may baryong halos di na makita sa mapa, Rafn Holar, kilala sa matataas na bundok, walang katapusang nyebe, at malamig na hangin na parang may dalang bulong ng mga patay. Dito, hindi basta-basta ang Pasko, walang mga parol, awit, o kasiyahan kundi panahon ng takot. Sapagkat sa gabi, gumigising ang halimaw na tinatawag ng lahat. Jólaköttur o ang Yulcat. Ang sumasagip sa masipag at kumakain sa tamad. Si Mara, 11, ay nakatira kasama ang kanyang inang may sakit. Mahina ang ilaw sa kanilang tahanan, at halos puno ng lamig ang bawat sulok. Kung minsan, nagyelo sa loob ng kanilang dingding dahil wala silang panggatong. Habang papalapit ang Pasko, isang matandang babae, si Ina, ang palaging umiikot sa baryo para magbigay ng babala na kahit ang matatapang na lalaki ay mapapasinghap sa kaba. Tuwing gabi, nasa bintana niya ang lamparang may pulang salamin. Kapag nagliliwanag iyon, alam ng lahat. May nakita na naman siya sa dilim. Kinabukasan, sinabi ni Ina sa kanilang bahay. May nakita akong dalawang dilaw na mata kagabi. Hindi iyon mata ng tao. Hindi iyon mata ng hayop na alam natin. Nasa bubong ito naglalakad. Nagkatinginan ang mga kapitbahay. Walang kumikibo. Nang tumingin si Ina kay Mara, tumigas ang kanyang boses. Anak, may bago ka bang damit? Umiling si Mara. At doon nagsimulang manginig ang matanda. Nagsimulang magsuot ang mga tao ng kani-kanyang bagong damit kahit may butas pa. Kahit medyas lang, kahit punit na sinulid, basta't bago. Pero si Mara walang bago. At nang gabing iyon, nang mag-isa siyang naghahakot ng yelo para tunawin at gawing tubig, may napansin siyang kakaiba sa mga puting nyebe, may mga bakas. Malalaki malalalim parang 4 na talim na sabay na lumapat sa lupa. Hindi iyon paan ng kabayo, hindi rin ng oso. At ang nakakatakot ay ang mga bakas na biglang nawawala. Hindi sila papuntang gubat, hindi papuntang ibang direksyon. Tumitigil sila, parang lumipad ang nilalang pataas. Nang tumingala siya sa bubong walang tao, pero bakit may aninong gumapang? Lumipas ang ilang gabi at lalong lumamig ang panahon. Sa bawat gabi, nagsisimula ang kakaiba. Una, ang mahihinang gasgas sa bubong. Sunod, ang biglang pagbigat ng hangin. Tapos bigla, may lalakad na napakabigat, handang kumalas ang bawat tabla ng bubong. Habang natutulog ang ina ni Mara, siya naman ay gising, naninigas ang mga kamay sa hawak na kumot. Biglang nabuksan ng hangin ang pinto at nakita niya. Isang pares ng mata, dilaw, malalalim, tumatagos sa bintana na parang sinag ng buwan. Hindi ito kumukurap, hindi gumagalaw, tumingin lamang. Nang mapaatras si Mara, sumunod ang mata, parang lumulutang. Nang isara niya ang kurtina, may narinig siyang mahina, isang pabulong, parang huni ng isang napakalaking hayop. Hindi ba to? Dumating ang gabi na kinatatakutan ng lahat. Ang hangin ay tila huminto. Walang alinggaw-ngaw ng kahit anong ibon. Pati apoy sa kalan ay parang ayaw kumurap. Nakahiga si Mara, nanginginig, hablot ang lumang kumot. At doon nagsimula ang mga yabag, dumadagundong ang bubong, dumudurog ang latag. Parang may dambuhalang pusa na umaapak sa taas ng kanilang tahanan. At sumabay ang tunog ng kuko. Mahabang kalmot, dahan-dahang ibinaba sa kahoy, hanggang sa may pumutol sa tabla.
May malamig na hangin ang pumasok, may aninong gumapang, dahan-dahan, mahaba, pumapatak sa sahig ang yelong kumapit sa balahibo. At nang tumingin si Mara ng diretsyo, nakita niya ang ulo nito. Isang pusa, hindi pangkaraniwan, hindi kayang itago sa alinmang kwento, isang pusa na sa mga kathang isip mo lang makikita. Ang mata nito ay parang 2 buwan. Ang katawan nito ay kasing laki ng mesa. At ang hininga nito ay parang yelong may halong amoy ng bulok na karne. Lumapit sa kanya ang Yule Cat, inamoy ang damit niya. At ito ang pinaka-nakakatakot na boses na narinig niya sa buong buhay niya. Wala kang bagong suko. Hindi gumalaw si Mara, hindi siya makahinga. Ang halimaw ay humakbang. Isang hakbang na halos gumiba ng sahig. Dumikit ang malamig na ilong nito sa kanyang leg, sinusuri ang pulso niya, ang damit niya, ang amoy niya. Tapos, bumuka ang bibig nito. Mabagal, malaki, puno ng pangil. At ang huling narinig ni Mara bago siya mawalan ng ulirat ay ang boses nito. Gutom na ako. At ang tunog ng sahig na bumigay. Kinabukasan, natagpuan ng mga tao ang kanilang baryo na nababalot ng katahimikan. Wasak ang bubong ng bahay ni Mara. May bakas ng napakalalaking paa, may maliliit na punit na tela na hindi galing sa tao. At doon nagsimula ang paghahanap. Ngunit wala sila, walang Mara, walang Yule Cat. Ang natira lang ay ang 2 dilaw na matang nakita ng isang bata sa malayong bundok, nakatingin pababa sa baryo, parang naghihintay ng bagong biktima. Hindi nagising si Mara sa kama niya, kundi sa malamig na lupa na nababalutan ng nyebe. Ang unang naramdaman niya ay ang malamig, nakadikit sa pisngi niya, halos pumunit sa balat. Pagdilat niya, puro itim at asul ang paligid, arang nasa loob siya ng kuweba. Humihinga siya ng mabilis, may amoy na kakaiba ang hangin, malansa, mabaho, at parang may halong basang balahibo. Napansin niya rin ang nakapaligid sa kanya, mga punit-punit na damit, lahat ay may dumi ng putik at yelo. Marami rito ay parang pag-aari ng bata. At sa pader, may mga marka ng kuko, hindi 1, hindi 5, kundi daang-daang marka. Tila mga biktimang pumupunit ng bato para makatakas. Nagsimulang manginig si Mara. Hindi pa niya nakikita ang halimaw. Ngunit ramdam niya, hindi siya nag-iisa sa kuweba. Tahimik. Napakatahimik pero hindi normal na tahimik. Ito yung uri ng katahimikan na parang may pinigil na halakhak o may nilalang na nagmamatsyag at hindi pa sumasalakay. Humakbang si Mara ng isa, ang tunog ng yelo ay umalingaw-ngaw sa kuweba. Kasunod noon, may narinig siya, isang napakahabang buntong hininga, hindi galing sa tao. Hindi galing sa maliit na hayop, ito yung uri ng boses na kayang paalugin ang tiyan mo mula sa takot. Tapos may isa pa, mas malalim. Tila may 2 higanteng baga na humihina sa loob ng kuweba. Hindi niya alam kung saan nanggagaling. Sa kaliwa ba? Sa kanan? Sa taas? Hindi niya alam dahil ang tunog ay parang nasa lahat ng direksyon. Para bang nakapalibot sa kanya ang halimaw. May kumaluskos, hindi malakas, hindi mabilis kundi isang dahan-dahang pag-usad ng isang napakalaking katawan. Nang sumilip ang kaunting liwanag mula sa maliit na bitak sa yelo, nakita niya. Hindi ang ulo, hindi ang katawan, kundi isang mata. Isang mata na kasing laki ng 2 kamao ng tao. Kumikislap, sumisipsip ng liwanag, at unti-unting lumalapit. Sa likod nito, may gumagalaw, may umaalon, isang itim na dagat ng balahibo na parang buhay. Unti-unting lumabas ang hugis, ang Yule Cat. Sa wakas, nakita niya ito ng buong buo, at mas malaki ito kaysa sa mga alamat, hindi ito kasing laki ng kabayo, mas malaki pa. Parang 2 kabayo na pinagdikit, mata na nakatingin sa kanya na parang pinipili kung aling parte ng katawan niya ang unang kakagatin. At sa dila ng halimaw, may nakasabit, isang medyas ng bata. Hindi agad sumalakay ang Yule Cat. Kundi, inamoy muna nito si Mara. Umikot sa kanya na parang leon. Ang bawat hakbang nito ay gumagawa ng mahinang pagyanig sa lupa. Pagkatapos, tumigil ito. Tumingala at bumuga ng mainit-init na hiningang mabaho. Tapos tumalikod, lumakad papalayo. Saglit na nag-isip si Mara. Bakit hindi ako kinain? Pero nang lumakad ang halimaw papunta sa bukana ng kuweba, narinig niya muli ang boses nito. Hindi pa. Hindi pa. At saka nito binuksan ang isang malaking siwang ng yelo, gamit ang mga kuko nito, binigyang daan ang hangin mula sa labas. At doon narinig ni Mara ang mga sigaw sa baryo.
Mga tao, mga kapitbahay. Maraming yabag, may tumatakbo, may umiiyak. May isa pang biktimang hinahabol. At doon niya naintindihan. Hindi pa siya kakainin, hindi pa tapos ang gabi. Ang Yulekat ay nangangaso pa. Lumabas ang Yulekat sa kuweba at lumipad sa dilim na parang aninong humahalo sa hangin. Sa bawat talon nito, may yelong nahuhulog na parang mga butil ng patay na bituin. Tahimik ito. Sobrang tahimik para sa isang higante. Sa labas ng kuweba, mula sa malayo, narinig ni Mara ang mga sigaw. Takbo, takbo! Pumasok kayo sa bahay. Nakita ko na naman ang dambuhalang pusa. At isang sigaw ang lumampas sa lahat. May kinuha ito. May batang kinuha. Parang pinipilit ng hangin na iparinig lahat kay Mara. Habang papalayo ang Yulekat, naiwan si Mara sa dilim, mag-isa, nilalamig, nanginginig, at hindi alam kung paano makakataka sa kuweba na parang hukay ng mga nawawala. Nang tumahimik ang paligid, tumayo si Mara at umikot sa kuweba. Kailangan niyang maghanap ng daan palabas at anumang mapapakinabangan o kahit anong palatandaan kung saan siya dinala. Dumating siya sa isang parte ng kuweba at may nakita siyang kakaiba, mga bagay na pag-aari ng mga tao, maraming tao, mga nawawala. Isang laruan, isang maliit na tsinelas, mga punit na scarf. Isang bag na may nakaukit na pangalan, lumang buhok na nakaipit sa yelo, maliliit na buto pero di niya alam kung hayop o tao. At sa pinakaloob, isang lumang journal, natuyo na ang papel, may bahid ng putik at yelo pero nababasa pa. Kinuha niya at mabagal na binuksan ang unang pahina. Kung sino mang makakabasa nito, lumabas ka na sa kuweba bago bumalik ang halimaw. Hindi siya kumakain agad, naglalaro muna siya. Nanginginig ang kamay ni Mara habang hinahaplos ang lumang journal. Ang takip nito ay basa, malamig, at may mga punit na parang kinayod ng kuko ng isang mabangis na hayop. Mabagal niyang binuklat ang pahina. Ang sulat ay magulo, paputol-putol, parang nagsusulat ang isang taong nagmamadali o takot na takot. Disyembre 23. Nakita namin ang mga bakas ng halimaw. Hindi namin sinabi sa mga bata para hindi sila matakot. Disyembre 24. Narinig ko ang mga yabag sa bubong. Sabi nila alamat lang ito pero hindi ko kayang paniwalaan na alamat ang tunog na iyon. Disyembre 25. Nakuha si Elja. Tumigil si Mara, may pangalang iyon, Elja. Kaklase niya dati. Marahang binuklat niya ang susunod na pahina. Kung mabasa mo ito, may paraan para mabuhay. Ngunit may kailangan kang malaman. Isang bahagyang pahina ang natuklap pero nakasulat sa gilid. Ang Yulekat ay hindi lamang halimaw. Isa itong parusa. At doon tumigil ang journal, tila pinigilan ng may-ari na matapos ang huling pangungusap. O baka pinutol. Sa gilid ng kuweba, narinig ni Mara ang isang mahinang pag-iyak. Agad siyang napaatras. May tao ba doon? O may isa pang nabihag? Lumapit siya, dahan-dahan, habang patuloy ang pag-iyak, mahina, parang batang winawasak ng takot. Nang lumiwanag ng kaunti ang bitak sa yelo, nakita niya isang tao. Isang bata ang nakaupo sa yelo, nababalot ng makapal na frost, parang nililok mula sa yelo mismo. Pero hindi iyon rebulto. Lumapit si Mara at nakita ang mata nito. Tao iyon, isang bata. Ngunit tumigas sa yelo ng buhay. Ang labi nito ay nakanganga, tila sumisigaw habang nagyelo. At bago pa siya makasigaw, inihip ang hangin sa loob ng kuweba. Isang mabigat na paghina, hindi ito mula sa kanya o sa nagyelong bata, kundi mula sa likod niya. Hindi man lang nagawa ni Mara na huminga ng malalim nang sumulpot mula sa dilim ang isang pares ng dilaw na mata. Malapit, napakalapit. Nang buksan ng Yulekat ang bibig nito, hindi ito umungol, hindi sumigaw, huminga lang ito ng malalim. Bumuga ng hangin na parang yelong tumatagos sa laman. Si Mara ay napaatras, hindi niya alam kung saan tatakbo. Kung makakasigaw siya, baka lalo siyang patayin. Ngunit kakaiba ang ginawa ng halimaw, humakbang ito ng marahan, hindi umaatake, hindi naghahabol. Tila nagmamasid. At nang titigan siya ng diretsyo, marahan itong binigkas. Hindi katulad nila. Lumabas ang pangil nito. Umusad pa, lumapit. Inamoy siya mula ulo hanggang paa. At narinig niya ang pinakamalalang bulong. Dahil hindi ka tama. At bigla itong tumalikod. Hindi dahil gusto niyang mabuhay at naawa ito kay Mara.
Kundi may isa pang biktima sa baryo na mas mabilis kainin. Dahil ang Yulekat ay inuuna ang pinakamadaling hulihin. Sa isang pagtalon, lumipad ito palabas ng kuweba, nagkalat ang yelo, naglaho sa dilim. Naiwan si Mara, nanginginig, hindi alam kung bakit buhay pa siya, umalik siya sa pagbabasa ng journal. At doon niya nakita ang susunod na bahagi. May dahilan kung bakit hindi agad pumapatay ang halimaw. Hindi ito pumapatay ng masisipag. Hindi ito pumapatay ng mga mababait. Hinahanap nito ang pinakamahinang tao sa nayon iyon ang una niyang kakainin. At doon naunawaan ni Mara. Hindi siya pinatay ng Yulekat, hindi dahil nagbago ang isip nito. Dahil hindi siya ang pinakamahinang target. Kaya iniwan siya para kumain ng ibang mahihina. Mula sa malayo, mula sa labas ng kuweba, umalingaw-ngaw ang mga tunog. Isang sigaw ng babae. Isang sigaw ng bata. Mga yabag ng taong nagtatakbuhan sa niebe. Isang malakas na pag-uga ng lupa. Pagbagsak ng bubong. At kasunod, ang ungol ng halimaw. Napahawak si Mara sa pader ng yelo. Hindi niya alam kung sino ang sumisigaw. Hindi niya alam kung sino ang nahuli. Pero bawat sigaw ay tumatagos sa kanya dahil alam niyang kasalanan niya. Dapat siya ang kinain. Hindi ang nanay niya. Hindi ang mga kapitbahay. Hindi ang ibang bata. Nanginginig ang kanyang sikmura sa bigat ng guilt. May mga maliliit na yelo ang nahuhulog mula sa itaas. Hindi ito ordinaryong yelo. May bahid itong kulay pula, ang niebe, nagkulay rosas dahil sa dugo. Ibig sabihin may nahuli na naman. Si Mara ay nagsimulang humikbi, pero hindi siya pwedeng gumawa ng ingay. Hindi dito, hindi sa kuweba ng halimaw. Naramdaman ni Mara ang panginginig sa lupa. Isang yabag, isang hakbang, papabalik. Nandyan na naman ang halimaw. Nagmamadali si Mara, nakakita siya ng maliit na bitak sa pader ng yelo, parang butas na sapat para sa isang bata. Lumapit ang tunog ng Yulekat, malalim, mabigat, parang binubunot ang bato sa lupa. Hindi niya alam kung makakatakas pa siya. Pero alam niya kapag nakarating ang halimaw bago niya marating ang bitak tapos na siya. Nagdesisyon siyang tumakbo at doon nagsimula ang pinakakatinding takot niya. Dahil nang tumakbo siya, narinig niya ang paglingon ng Yulekat at ang tunog ng pagdikit ng mga kuko nito sa yelo. Habang bumibigat ang yabag ng Yulekat, nararamdaman ni Mara ang panginginig sa dibdib niya. Hindi na ito simpleng takot ito na may halong katiyakan na mamamatay siya. Nakita niya ang maliit na butas sa pader ng yelo, isang siwang na sapat para sa balikat ng bata. Huminga siya ng malalim, sinuksok ang sarili sa loob. Masikip, malamig, parang sinasakal ng mismong kuweba. Naglalagas ang hamog sa paligid kasunod, ang tunog ng napakahabang kuko. Gumuguhit sa pader. Parang naghahanap, parang sinusuri kung saan nakatago ang biktima. Hindi gumagalaw si Mara, hindi humihinga. Sa kalagitnaan ng katahimikan, narinig niya ang napakalalim na pag-ungol ng halimaw. Naririnig kita. Hinila ng Yulekat ang sarili papalapit sa bitak. Hindi mabilis, hindi mabangis, kundi mabagal, walang pagmamadali tulad ng isang predator na alam na wala kang makukuhang tulong. Nakasalubong nila ang mga mata nito, dilaw, maliwanag, parang apoy na namumuo sa kadiliman. Lumapit pa. Si Mara ay napapikit habang ramdam ang hininga ng halimaw sa kanyang pisngi, mainit pero may amoy ng yelong may natunaw na lumang dugo. Sa mismong sandaling iyon, iniangat ng Yulekat ang isang paa, inihanda ang kuko. Isang galaw lang, pwedeng mapira-piraso si Mara. Pero hindi nito itinuloy. Ang paa ng Yulekat ay hindi dumampi sa kanya. Sa halip, tumigil ito, tumingala, iniangat ang ulo na parang may naamoy mula sa labas ng kuweba. Ang dilaw na mata ay kumurap, umatras ito ng mabagal, parang biglang nawala ng interes sa kanya. Bakit? Tulong ni Mara, hindi niya alam kung bakit nakalusot siya. Hanggang marinig niya, isang sigaw mula sa malayo, mula sa labas ng kuweba. Sigaw ng tao, ng isang taong kilala niya. Mara! Ngunit hindi iyon boses ng halimaw o boses ng kapitbahay, kundi boses ng kanyang ina. Sumabog ang kaba sa dibdib ni Mara. Hindi dapat naroon ang ina niya sa gubat, hindi dapat siya lumabas, hindi dapat tawagin ang pangalan niya. Dahil habang sumisigaw ang kanyang ina sa dilim, narinig niya ang paglakas ng paghinga ng Yulekat.
Tumaas ang ulo nito, lumampas ang katawan nito sa bitak, muntik nang mabali ang yelo. Tumalon. Isang napakalaking talon, papalayo kay Mara, papunta sa boses ng kanyang ina. Sinigaw ni Mara ang, Nay, tumakbo ka na palayo. pero huli na, sa labas ng kuweba narinig niya ang isang mabigat na paglanding, isang punit na sigaw, ang pag-uga ng lupa at ang nakakapanindig balahibong ungol. Sinundan ng isang tunog ng putol na kahoy o buto. At pagkatapos, sa ilang sandali tumahimik, isang nakakabinging katahimikan. Hindi siya makagalaw, hindi niya alam kung hihikbi siya o sisigaw. Ang tanging naiisip niya ay baka buhay pa ang nanay niya. Kailangan niyang marinig ang boses nito at kailangan niyang makita ang mukha nito. Mabagal siyang gumapang palabas sa bitak ng yelo. Pakiramdam niya ay unti-unting nauupos ang lakas niya. Parang ang bawat hakbang ay hinahatak ng lupa. Habang lumalabas siya, naririnig niya ang hangin. Nagbago ang tunog nito. Mas mabigat, mas mabaho, mas malamig. At nang tuluyan siyang lumabas sa kuweba, nakita niya ang gubat, maliwanag ang buwan, kulay asul ang yelo at may isang bakas papalayo. Hindi sa paa ng tao o paa ng oso, kundi malalaking bakas ng yulkat. At kasama nito, nakakalat sa niebe ang maliit na hibla ng tela kulay abo. Tela mula sa suot ng ina niya. Hinawakan ni Mara ang tela basang-basa ng yelo. Hindi malinaw kung dugo, hindi niya matiyak. Pero ang bakas ng paa, malalim, agresibo, hindi mukhang pagtalon lamang, mukhang may hinila itong mabigat. At sa dulo ng trail, may nakita siyang isang malaking hukay sa niebe. Huminga siya ng mabilis, lumapit, lumuhod. Sa gitna ng hukay, naroon ang isang kamay ng tao, nakalabas sa niebeng mababaw. Kilalang-kilala niya ang kulay ng balat, ang hugis ng daliri at ang kulay ng tela na suot nitong damit, kamay iyon ng kanyang ina. Nang abutin niya ito, biglang may humawak sa balikat niya mula sa likod. Hindi halimaw, hindi malamig, mainit. Tao. Isang boses ang nagsabi. Mara, huwag kang titingin. Tumakbo ang dugo niya sa utak dahil ang boses na yon ay boses ng isang taong matagal nang patay sa nayon. At nang lumingon siya, nakita niya ang isang mukha na kilala niya mula pagkabata. Maputla, may marka ng nagyelong hamog sa pisngi. May mga mata na parang walang katawan pero buo. At nagsabi ito, Hindi ka dapat nandito. Habang nanginginig si Mara, ramdam niya ang malamig na kamay sa balikat. Hindi ito humihina, ngunit may presensya. Bakit ako nandito? Tanong niya, halos bulong. Ang sagot ay mabagal, malamig at nakakatakot. Dahil nakita ka ng halimaw. Lumingon siya at ang nakita niya ay nakapagpatigil sa kanyang puso. Isang bata, halos kapareho niya ang edad, ngunit puti ang balat, at may ilang punit na damit na tila galing sa siglo na nakaraan. Mga mata nito ay walang kaluluwa, ngunit kumikislap. Ako ang isa sa mga nauna nitong biktima, sabi ng bata. At ngayon, nandito ako sa realm of the lost. Tinuro ng batang iyon ang paligid. Hindi ito mundo na alam ng tao. Ito ay isang malawak na tanawin ng yelo, ulap at anino. Parang labirinto ng nagyelong kuweba na walang dulo. Dito, naroroon lahat ng nawawala. Mga bata, matatanda, at ilang hayop na kinain ng yulkat. Lahat ay nakapako sa yelo, nanginginig, nakapikit, naghihintay. Lahat kami ay hinihintay na kumain ng halimaw o na matakot ng husto bago siya umalis. Paliwanag ng bata. Ngunit may ilang nagsasabing hindi ito kumakain ng masisipag at may mabait na puso. Si Mara ay napakilos, halos mawalan ng lakas sa takot. Ang yulkat ay hindi pa lumalapit, ngunit ramdam niya ang presensya nito sa bawat sulok ng yelo. Habang naglalakad sila sa niebe, may nakita silang maliit na bitak sa ilalim ng yelo. Parang pinto patungo sa mas malalim na kuweba. Ang espiritu ay sumabi. Dito makikita ang pinakalihim ng yulkat. Kung gusto mong makaligtas sa gabing ito, kailangan nating pumasok. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Mara ang malamig na hininga ng halimaw mula sa ibabaw, tila nagmamasid at nagbabantay sa bawat galaw nila. Pumasok si Mara at ang batang espiritu sa mas malalim na bitak sa ilalim ng yelo. Sa loob, ang paligid ay parang labirint ng niebe at yelo, mas malaki kaysa sa anumang nakikita sa labas. Sa gitna ng kuweba, nakita nila ang isang malaking silweta. Isang matandang babae, nakaluhod, nakabalot sa balahibo ng itim na pusa. Mga kuko nitong kasing haba ng espada, at ang mukha ay nakabalot sa anino, matindi ang galit at pagod. Ako si Grayla. Bulong ng matanda.
Isang beses sa bawat taon, nagigising ako at pinipili ang tamad at mahina. Ang mga masipag at may mabait na puso, hindi ko kailangan kainin. Ngunit kung may nakita akong inosenteng bata, hindi ako titigil hanggang makuha ko siya. Si Mara ay nanginginig ngunit hindi umatras. Hindi niya alam kung paano pero naramdaman niya ang lakas sa loob niya. Isang kombinasyon ng takot at tapang. Habang nagsasalita si Grayla, bumangon ang Yule Cat mula sa anino. Ngunit ngayon, sa loob ng kuweba, mas malaki ito. Parang pinalaki ng galit ng matanda. Bawat hakbang nito ay nagpapabagsak ng nyebe at lumilikha ng maliit na lindol. Bawat paghinga ay parang bumubuga ng yelo at dugo. At sa mga mata nito, nakikita ni Mara ang kagutuman na higit pa sa anumang hayop o tao. Hindi kanya pipiliin ngunit maaari kang mapinsala kung hindi mag-ingat. Bulong ng batang espiritu. Lumabas ang Yule Cat at sa unang galaw nito, bumagsak ang yelo, nagpapasabog ng maliliit na yelong kagyat na tila bala. Si Mara ay napilitan sumipa, umatras, at gumamit ng mga natagpuang yelo bilang proteksyon. Tumalon ang Yule Cat, mabilis at tahimik. Halos hindi makasunod ang mata ng tao. Si Mara ay tumakbo, lumukso sa mga yelong palapag, at nagtatakbo palayo sa galit ng halimaw. Ang bawat hakbang ay may kasamang punit na yelo at mga tunog ng punit-punit na nyebe. Kailangan mong matutunan. Sigaw ng espiritu. Ang Yule Cat ay may kahinaan. Galit at pagkain lamang ang nagtutulak sa kanya. Hindi ito makakasabay sa mabilis at masipag. Si Mara ay tumigil, huminga ng malalim, at sinubukang makita ang galaw ng Yule Cat. Napansin niya, tuwing yumuyuko ang halimaw sa isang direksyon, may lumilitaw na liwanag mula sa yelo, parang marka ng kahinaan. Gamit ang liwanag ng yelo, sinubukang umatras si Mara sa isang maliit na butas sa dingding. Yule Cat ay sumunod, ngunit medyo naguguluhan sa kakulangan ng direksyon. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam si Mara ng kalamangan. Gumamit siya ng yelo bilang panangga sa mga balahibo at kuko ng halimaw. Lumalaban ang katawan niya laban sa lamig at galit ng halimaw. Hindi ka basta-basta matatabunan ng takot. Sigaw ni Mara. Hindi mo ako makakain. Nagulat si Grayla sa loob pero hindi siya gumalaw. Ang Yule Cat ay tila galit at nasaktan sa tapang ng bata. Para sa unang pagkakataon, nakakita si Mara ng liwanag sa dilim. Habang tumatakas, nakita ni Mara ang isang maliit na silid sa loob ng kuweba. Sa loob nito, nakatago ang isang lumang aklat ng Grayla. Dito nakatala ang lahat ng lihim ng halimaw, sabi ng espiritu. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong matutunan ang nakasulat dito. Binuksan ni Mara ang aklat at nakita ang mga resipi ng Grayla, mga tala kung paano pinipili ng Yule Cat ang mga biktima, at isang lihim na mantra. Ang tapang, pagsisikap, at puso na mabigat ay magpapatigil sa kanya. Mabilis na inaral ni Mara ang bawat salita. Nararamdaman niya na bawat titik ay pumapasok sa kanyang utak, nagbibigay ng lakas at tiwala. Biglang lumabas ang Yule Cat, mas malakas, mas galit. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya natakot. Si Mara ay tumayo ng matatag. Ginamit ang kaalaman mula sa aklat. Pinagsabay ang tapang at pagkilos. Gumamit ng yelo bilang panangga at proteksyon. Pinilit ang halimaw na galitin, hindi kumain ng inosente. Sa bawat galaw, ang Yule Cat ay tila napipigil, hindi makasabay sa mabilis at masipag na bata. Hindi ka ang target ko, ngunit hindi ka rin basta ligtas. Unggol ng halimaw. Mara at ang espiritu ay tumakbo sa labas ng lihim na silid, papunta sa mas mataas na bahagi ng kuweba. Naririnig nila ang yabag ng Yule Cat sa bawat hakbang. Ngunit sa unang pagkakataon, nakakita sila ng liwanag, isang maliit na bitak na magdadala sa kanila sa labas. Ito ang unang pag-asa ni Mara na makaligtas sa gabing iyon. Kaya natin ito. Sigaw ng espiritu. Gamitin ang tapang, huwag mong hayaang maipit ang takot. Habang papalapit sila sa maliit na bitak, biglang nagbago ang hangin sa loob ng kuweba. Ang lamig ay naging mas matindi, at bawat hakbang nila ay sinasabayan ng malakas na ugong mula sa Yule Cat. Mara, kailangan mong manatiling kalmado. Bulong ng espiritu. Hindi ka lang tumatakas, natututo ka ring harapin ang halimaw. Tumigil si Mara sandali, huminga ng malalim, at muling inisip ang mantra mula sa aklat ng Grayla. Tapang. Pagsisikap. Pusong mabait. Dahan-dahang lumakad si Mara sa yelo, bawat hakbang ay may kumpas at tiyaga. Ang Yule Cat ay sumugod, ngunit sa bawat galaw nito, si Mara ay mabilis na umiwas, ginagamit ang yelo bilang panangga at proteksyon.
Sa isang sandali, napansin ni Mara ang isang malaking kristal sa gilid ng kuweba, nagniningning sa kabila ng dilim. Parang nagsasabing dito ang susi. Espiritu, tutulungan mo ba ako? Tanong ni Mara, may determinasyon sa mata. Tumango ang maliit na espiritu at bumuo ng liwanag sa palibot nila. Ang liwanag ay nagbigay ng pansamantalang pagkalito sa Yulkat, sapat para si Mara ay makarating sa kristal. Dumampi ang kamay niya sa kristal, at sa isang iglap, ang yelo sa paligid ay kumikislap ng kulay asul at pilak, parang isang proteksyon na hadlang sa halimaw. Ang Yulkat ay umikot sa galit, sinusubukang makalapit, ngunit ang enerhiya mula sa kristal ay pumipigil sa kanya. Kaya ko na. Sigaw ni Mara. Hindi mo ako makakain, at hindi mo rin mapipinsala ang inosente. Para sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kapangyarihan ng tapang, pagkilos, at puso na mabigat, hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat ng maaaring maging biktima. Lumapit si Mara sa kristal, hawak ang tapang na hindi niya naramdaman kailanman. Sa paligid, ang yelo ng kuweba ay kumikislap, parang milyong mata ang nakatingin sa kanya. Ang Yulkat ay nakatungo, parang nakakita ng banta na hindi niya maintindihan. At sa isang malakas na ugong, lumabas si Grilla mula sa dilim, ang mukha ay nakabalot sa galit at pagod, ang balahibo ng itim na pusa ay kumikilos sa bawat galaw niya. Hindi mo ako mapipigilan, bata. Sigaw ni Grilla. Ang mundo ay puno ng tamad at mahihina at lahat ng inosente ay para sa akin. Ngunit si Mara, kahit nanginginig sa lamig at pagod sa takbo, ay tumindig ng matatag. Naaalala niya ang bawat pahina ng lumang aklat, ang mga resipi, ang lihim na mantra, at ang gabay ng maliit na espiritu. Hindi na siya natakot. Ang takot ay napalitan ng tapang, ng tiwala, at ng determinasyon. Si Grilla ay sumugod, naglalabas ng malakas na hangin na may kasamang yelo at itim na balahibo. Si Mara ay mabilis na umatras, tumatalon sa mga yelong palapag, gamit ang bawat kristal at yelo bilang proteksyon. Ang Yulkat ay sumunod, bawat hakbang ay pumatak sa niebe, nag-iwan ng bakas ng dugo at galit. Gamitin mo ang liwanag, sigaw ng espiritu. Ang bawat galaw mo ay may layunin. Si Mara ay umikot, bumaligtad, at inihanda ang kanyang unang laban. Gumamit siya ng kristal na hawak niya bilang isang lens, pinapakita ang liwanag sa Yulkat. Sa unang pagkakataon, ang halimaw ay tila natigilan. Ang liwanag ay sumalamin sa kanyang mga mata, nagdulot ng pagkalito at pansamantalang kahinaan. Si Grilla, nagalit sa hindi inaasahang depensa, ay nagpakawala ng isang napakalakas na ulol na hangin at yelo. Ngunit si Mara, gamit ang mantra sa aklat, ay hindi umatras. Sa bawat hakbang, sa bawat galaw, lumalakas ang proteksyon mula sa kristal at sa kanyang tapang. Imposible. Sigaw ni Grilla. Hindi ito maaari. Ngunit ang katotohanan ay lumitaw, sa tapang ni Mara, sa pagkilos niya, at sa kanyang determinasyon na protektahan ang inosente, si Grilla ay napipilitan. Ang matandang babae, na dati ay kumikilos lamang sa galit at gutom, ay unti-unting napapahina. Ang Yulkat ay tila natututo rin, hindi pwede ang takot o inosente, hindi sa tapang at puso na mabigat. Si Mara, sa tulong ng espiritu at kristal, ay nakapagpatatag ng huling depensa. Ang liwanag mula sa kristal ay bumalot sa Yulkat at Grilla, hinahadlangan ang kanilang galit at puwersa. Hindi mo na kami masisira. Sigaw ni Mara, may buong puso. Ang inosente ay hindi para sa iyo. Sa isang iglap, si Grilla ay napilitang umatras sa dilim ng kuweba, at ang Yulkat ay bumalik sa anino nito, pilit na tinatanggap ang limitasyon. Si Mara ay naharap sa kristal, pagod, nanginginig sa lamig, ngunit may ngiti sa labi. Natuto siya, ang tapang, mabilis na pagkilos, at pusong mabigat ay hindi lamang proteksyon, ito ay kapangyarihan. Nagawa ko, nagawa natin. Bulong ng espiritu. Ang gabi ay malakas, ngunit mas malakas ang puso mo. Lumabas si Mara sa maliit na bitak, tumitig sa malamig na buwan at bituin. Sa labas, ang mundo ay tahimik, ngunit sa puso niya, alam niya na may bagong liwanag, isang tapang na hindi matitinag ng takot, galit, o kahit Grilla at ang Yulkat. Paglabas ni Mara mula sa kuweba, ang hangin ay malamig ngunit presko. Ang niebe ay kumikislap sa ilalim ng buwan, at ang paligid ay tahimik, walang galit, walang takot, at walang yabag ng Yulkat. Ngunit sa puso ni Mara, alam niya na ang gabing iyon ay hindi lang basta laban. Ito ay pagsubok sa kanyang tapang, sa kanyang determinasyon, at sa kanyang puso. Ang maliit na espiritu ay lumutang sa tabi niya, naglalabas ng malambot na liwanag. Nagbago ka, Mara. Bulong nito. Hindi ka na basta-basta natatakot. Natutunan mo ang lihim ng tapang.
Si Mara ay tumingin sa malayo, sa direksyon ng kuweba. Nakikita niya ang anino ng Yulekat sa likod ng mga yelo, ngunit hindi na ito nakakatakot. Natutunan niyang ang galit at kagutuman ng halimaw ay hindi masusupil ng takot, kundi ng tapang, mabilis na pagkilos, at pusong mabigat. Habang naglalakad pa uwi, naramdaman niya ang pagbabago sa sarili niya. Mas matatag, mas maingat, at higit sa lahat, mas handa sa anumang pagsubok. Lumipas ang mga araw at buwan. Si Mara ay bumalik sa kanilang tahanan, dala ang mga alaala ng kuweba, ni Gela, at ng Yulekat. Ngunit hindi lamang mga alaala ang iniuwi niya, dala rin niya ang aral na ang tapang ay hindi nasusukat sa lakas ng katawan, kundi sa tibay ng puso at linaw ng isipan. Natutunan niya na ang takot ay maaaring maging kaaway o guro, kapag hinayaang mangibabaw, kaya kang talunin, ngunit kapag ginamit bilang gabay, nagiging daan ito sa pagkatuto at paglakas. Nabatid din niyang ang pusong puno ng malasakit ang isa sa pinakamalakas na sandata, sapagkat ang tunay na tapang ay hindi para sa sariling kapakanan, kundi para sa pagprotekta sa mga inosente. At sa harap ng anumang pagsubok, naunawaan niya na ang pagsisikap at determinasyon ang tunay na panlaban, kahit gaano kalaki ang halimaw na nakaharang sa daan, kung may tiyaga, karunungan, at paninindigan, may paraan para magtagumpay. Sa huli, tumayo si Mara sa ilalim ng buwan, ngumiti, at dahan-dahang huminga. Alam niyang hindi lamang siya nakaligtas kina Gela at sa Yulekat, nagbago rin siya sa kalooban. At sa kislap ng bawat bituin, naramdaman niya ang liwanag ng tapang na patuloy siyang gagabayan sa anumang haharapin niya sa mga darating na gabi. Kung nagustuhan niyo ang kwento ng Yulekat, mga ka-Dark Passenger, huwag kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi ka maiwan sa susunod nating paglalakbay sa mga alamat, misteryo, at kababalaghan mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa biyahe nating ito, dilim ang destinasyon at tanging liwanag lamang ang makapagpapauwi. Ladies and gentlemen, we have just landed. This is Dark Passport.